I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Naka, shoutout sa inyo mga bes. Nandyan po ang Pangulo sa Davao del Norte. Para sa mga kababayan natin, sa mga kumbaga tatanggap ng mga kanilang payout, AX, tupad. Higit sa lahat, ang pinaka-importante mga kababayan, job fair, ang job seeker. Agay, yung isang programa ni Pangulong Marcos na itong nakaraan, yung job street ba? So, napakaganda talaga itong plano ni Pangulong Marcos, itong magandang programa niya, yung mga idea niya ba? Ganda talaga. Biro nyo guys, saan ka makakita? Mismo na po ang Pangulo, kinausap yung ahensya ng gobyerno, tulad ng DOLE, yung mga malalaking kumpanya, na mag-hire kayo ng trabaho para sa mga kababayan natin, dan sa mga taga Davao, no? Biro nyo, siya nagdala siya na ang nagdala ng trabaho para pag-applyan ng mga jobless na mga Davaoenos. Biro nyo, saan kayo makakita niyan? Dapat ginawa ni Digong noon yan. Tapos yung kadiwa, ayan tingnan nyo yung kadiwa. Maganda yan, ang kadiwa, nagtitinda sila dyan ngayon. Bukod pa kikita sila, makakabili din ang ating mga ibang kababayan na mura, 'di ba? Maganda yung yung ginagawa ng Pangulong Marcos Jr. Alam niyo, natutuwa lang kasi ako kasi hindi ko guys nag-over the voice because ito puro music lang naman, no, bago yung panoorin yung speech ng ating mahal na Pangulo. So dahil dito mga kababayan, ang ibig kong sabihin, saan po kayo makakita na isang Pangulo? Siya na po mismo naghanap ng pag-applyan ng mga kababayan natin. Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon, nandyan sa Davao del Norte, Tagum. Saan kayo makikita niyan? Yun ang gusto ko talaga sa kanya. Maparaan siya baga. Yung iba dyan na sasabihin nyo na wala siyang nagawa, grabe naman kayo kung makapagsalita. Hindi man kasi kayo nagre-research, kasi bingi kayo dahil anti-Marcos kayo, kaya nasasabi nyo po yan. Diba? Ang Pangulo, hindi po kayo inaaway, tahimik lang nagtatrabaho, gumagawa lang ng paraan. Birang-bira kayo makakita ang ganitong klaseng Pangulo, sa totoo lang. Yung iba nga, nandoon lang sa Malacanang, diba? Hindi gumagalaw, hindi gumagawa ng paraan para kausapin yung malalaking kumpanya, mag-hire kayo, gumawa kayo ng isang paraan para mabigyan ng trabaho, makapag-apply yung ibang jobless na Pilipino. 'Di ba mga bes? Si PBBM lang mayroong ganyan kaya. Tingnan nyo. Marami na naman trabaho na makakapag-apply. Maraming mga Pilipino natin na mga Bisaya diyan na makakaroon ng trabaho yan. Sigurado yan. Tapos yung DSWD kasama, yung mga ahensya ng gobyerno kasama, yung kadiwa, yung tulong sa mga hikao sa buhay, yung ating tupad, no? Na binabatikos, puro daw ayuda. Sus, wag niyo na pakialaman ang magandang programa ng Pangulo. 'Di ba? Yung poon nyo nga hindi nga pinakialamin Kung ano programa ni Pangulong Marcos Jr., ibig sabihin noon ay malaki po ang maitutulong sa ating mga kababayan na mga maralita, no? Hindi nyo hawak ang utak ni Pangulong Marcos Jr., kaya wag nyo pangunahin at wag yung diktahin. Ayaw nyo ng ayuda. Anong gusto nyo? 'Di ba? Ayaw nyo pa nun, hindi naman panghabang buhay po yan. Temporary po yan. Nasa sa inyo po yun, kung paano kayo magbanat buto para sa pamilya nyo. At least si Pangulong Marcos Jr., kahit papano, mayroon siyang magandang idea na kahit maibsan yung pangangailangan ng ating mga kababayan every month, yung tupad o AX na ba yan o 4-piece, walang problema doon as long as napupunta sa mamamayang Pilipino. Ang masaklap, yung gastusin mo yung pera ng pundo ng bayan nawa sa walang katuturan. Tulad sa issue ni Sara Duterte, nasaan yung 612 million, di ba? Yung 125 million 11 days lang.
Yun ang batikusin nyo. Kayo naman, oh. Eh si PBBM, tingnan nyo. Oh, sino makapagsabi sa inyo? Ilatag nyo nga, dalhin nyo sa korte kung talaga mayroon siyang binulsa na pera. Winaldas niya ang pundo ng bayan. Oy, mahiya kayo. Baka mapabaliktad kayo kaya sa mga pinagbibintang nyo sa pamahalaan. Ayan, magaling yung mga DDS na yan eh. Oh, marami daw na ako si PBBM. Ay sus, kwento mo sa pagong napanot. Walang naniniwala, kayo-kayo lang. Yung kung makapagbintang kayo, napakalinis yung puon nyo. O, bakit si Sara hindi nyo nakikita? Pagsabihan nyo ng ganyan. Di ba? O, sabihin nyo, mga DDS, si Sara, kinurakot yung 612.5 billion. 12.5 billion. O, 612. O, plus, million. O, yun ang sabihin nyo. Sabihin nyo kay PBM na gano'n, Jesus. Pagtawanan lang kayo. O, nakikita nyo dito ngayon, guys. O, yung, in fairness naman, maiba tayo. Masasarap, guys, yung mga, yung mga produkto ng taga Davao. Oo. Masasarap yung mga bulad ba? Shout out sa mga taga Davao del Norte, oy. Mga taga Tagum, masasarap. Pag pumunta kayo dyan, masarap yung mga produkto nila. Siyempre, lahat naman tayo, mga kapwa natin Pilipino, talagang magaling gumagawa ng mga kakanin yan, mga pagkain, yung mga binibenta nila. Ay nako, solid, no? Walang hindi masarap sa isang lugar. Nako, Madabaw yan, Masibo, Mamindanao, Maluson, lahat masasarap ng mga produkto yan. Gawang Pilipino yan, natural, masarap lahat. Kaya hindi tayo pwedeng sasabihin na hindi masarap. Ay hindi, masarap lahat yan. Kaya shout out sa mga taga Davao naman. Suportahan na lang natin ang Pangulo, hindi yung puro kayo kuda-kuda. Kung gusto nyo manalo, manok nyo, hintayin na lang ang 2028 mga kababayan. Tama na yung pagbibintang nyo. Alam nyo, sumunod din kayo sa batas, mga DDS. Kung ano yung nasa batas, yun din ang sundin. O, pag may issue yung puon nyo, natural yung kasalanan niya. Gawain niya eh. O, kung wala ba naman issue, alam nga na magkaka-issue siya. Natural, wala. Dahil nga napansin nga siya, dan sa kanyang confidential fund, wala tayong magagawa. Kailangan batas ang pairalin. Hindi naman po pwede na porke kaibigan mo, paboran mo, ay bawal po yun. Mamimiha sa mga ibang politiko, di ba? Gagayahin nila yan. Kaya batas dapat lagi ang ipairal. So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Well, basta ako, as long as nagtatrabaho ang Pangulo, walang problema. Gumagawa siya ng kaparaanan, bihira kang ganyan makakitang Pangulo ng Pilipinas. Sa totoo lang. So dahil dito guys, pakinggan nyo ang kanyang talumpati. See you again in my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines. Eto na. Magandang araw sa lahat. To His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., to our esteemed local and national officials, distinguished guests, partners from various government agencies, and of course to all Tagomeños who are with us today. It is my honor to welcome you all to our Trabaho sa Bagong Pilipinas. Wow. This event is not only a jobs fair. This marks the continuous efforts of our national government, led by His Excellency President Bongbong Marcos, together with our city government, in ensuring that we provide endless opportunities for our people to thrive. Today's jobs fair reflects our collective pursuit to build a resilient, inclusive, and progressive community. This is more than just offering employment. This is about empowering our communities, uplifting our families, and strengthening our local economy. That is why we extend our heartfelt gratitude to President Bongbong Marcos Jr. for coming all the way to Tagum City. Balik-balik, salamat sa iyong pagbalik-balik dari, Presidente. To offer this jobs fair to Tagumeños. Your support to Tagum City has always been constant and immense. Yeah. Maraming salamat.
Tama We po. thank Dole, atong palakpakan ng Dole. All of the government agencies who are part of this event and our partners who made this job fair possible. We also thank DSWD, led by Secretary Rex Gatchalian, for bringing another batch of the AX program today. This time for our thousands of 4-piece beneficiaries both in Tagum City and the municipality of Carmen. And we also have the kadiwa ng Pangulo here at the City Hall atrium, Wow. facilitated by our Department of Agriculture. Ito palakpakan. A great initiative to bring the products of farmers closer to everyone. I invite you all to visit their market and support our local farmers. Under the leadership of our President, our city government will continue to support initiatives that uplift our community and drive sustainable development. Because when we uplift our people, we uplift our entire city. And we strengthen our city, we strengthen our nation. Mabuhay ang Tagum City, mabuhay ang ating mahal na Pilipinas. Maraming salamat po, Mayor Uy. Maraming salamat sa ating kalihim ng DOLE, Secretary Benny Laguespa, sa iyong pagpakilala. Andito rin po ang ating DSWD Secretary, Secretary Rex Gatchalian, at kasama natin ang Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Andito rin po sa kasama natin ang Mindanao Development Authority, Secretary Leo Magno. Babati rin ako sa ating butihing City Mayor ng Tagum, Mayor Ray Uy. Davao del Norte, Vice Governor De Carlo Oyo Uy. At ang pinakamahalaga na bisita na nandito ngayon ay ang mga beneficiary ng DSWD assistance ng AIX at yung mga beneficiary ng DOLE tulong pangpabuhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program. Ang aking mga kasama sa ating sa pamahalaan, magandang hapon po, maayong adlaw kaninyong tanan. Unang-una, magpapahabol po ako ng greetings sa belated Happy Valentine's Day para sa inyong lahat. Sana naman po yung Valentine's Day celebration niyo ay naging romantic. Base po sa inyong ngiti at masiglang pagsalubong sa akin ay mukhang maligaya naman ang inyong araw ng puso. Para naman sa mga NBSB or NBSG, alam niyo ba ibig sabihin nun? No boyfriend, no girlfriend since birth. Malay po ninyo, sa libu-libong tao na nandito sa job fair ngayon, baka nandito na yung the one. Baka yung siya na ay nandyan na. Sa mga totga, o alam mo yung totga, the one that got away. Baka nandito rin po ang yun yung hinahanap. Kaya lingon-lingon din. Baka naman swertehin pa. Ako po ay sumadya dito upang makita kung maayos po ang patakbo ng programa natin sa DSWD, sa DOLE at saka sa DA. Alam niyo po, ang serbisyo namin sa gobyerno tulad ng pagmamahal, buo, kompleto at hindi nang iiwan. Meron po tayong job fair at lahat ng kailangan ninyong dokumento mula sa gobyerno para sa paghahanap ng trabaho, andyan na rin. Pagkatapos niyo pong maghanap ng trabaho,
maaari naman kayo makapamili ng mga murang produkto. Sa kadiwa naman, ang job fair po na ito ay inorganisa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DOLE at saka ng DSWD. Kasama lagi ang ating mga LGU. At kailangan maganda ang kanilang coordination para mabuo, maging maganda ang ating mga job fair, ating pagbibigay sa 4Ps at yung ating kadiwa. Ito ay bilang pagtupad sa aming mandato at sa aming pangako na itaas ang antas ng pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino, lalong-lalo na sa ating mga benepisyaryo ng 4Ps at saka ng tupad. Patuloy din namin pinapalakas ang paghahatid ng mga serbisyo para sa inyong lahat upang matulungan kayo na makahanap ng trabaho at magsilbing hakbang tungo sa pagkamit ng inyong mga pangarap sa buhay at para sa inyong mga pamilya. Hindi lang bastang pagbibigay ng trabaho, ginagawa rin natin ang tinatawag na matching. Pinagbabagay po natin yung mga kakayahan ng mga naghahanap ng mga aplikante doon sa trabaho kung saan bagay siya, kung anong klaseng trabaho na kaya niyang gawin. Ito ay ang paghahanap ng trabaho na akma sa inyong kasanayan upang matiyak na ang inyong hanap buhay ay tumutugma sa inyong pagkakaalam. Sa ganitong parang, masisiguro natin ng inyong talento, galing at husay ay nabibigyan ng halaga. Narito rin po ang ilang ahensya ng gobyerno tulad ng Public Employment Service Office, andito rin po ang NBI, SSS, Pag-ibig, PSA, upang magbigay ng mga dokumento, ng mga clearance at iba pang mga impormasyon at dokumento na kinakailangan ninyo sa paghahanap ng trabaho. Narito rin ang DTI, ang PRC, DepEd, TESDA, nandito po silang lahat para hingan ninyo ng gabay, ng tulong, ng advice kung meron kayong gustong malaman tungkol sa inyong karapatan bilang manggagawa at kung paano kayong magiging matagumpay sa inyong karir. Baka pwede rin po silang magbigay, dahil Valentine's, baka meron din silang love advice. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng dumalo rito. Ating mga benepisyaryo, ang mga empleyado, ang mga employer, at lahat ng mga nagbigay daan upang matuloy ang programang ito. Nakita nga namin na matagumpay ang mahigit 1,900 job fair sa buong bansa na aming isinasagawa nung nakaraang taon. Sa mga job fair na ito, on the spot, na meron nang nakakuha ng trabaho ng mahigit 66,000 individual. Noon nga pong inilunsad yung trabaho sa bagong Pilipinas para sa mga benepisyaryo naman ng 4Ps, iba pang kababayan natin nitong Enero, mahigit naman 9,000 katao po ang nag-apply at mahigit 1,000 naman ang hired on the spot. 75 nito ay 4P na beneficiary. Patunay po ito, napakagaling talaga ng Pilipino. Lahat ng ating mga kababayan. Kailangan lang ng pagkakataon katulad ng job fair na ito. Kaya naman, gagawin ko po lahat para itong programa na ito ay magkalat sa buong bansa. Hangad ko po ang inyong tagumpay. Kakambal nito ay ang aking panawagan na sana po ay mapalawig pa ninyo ang mga pagkakataon at oportunidad na nasa inyong harapan. Naniniwala ako na ang bawat isa sa inyo ay may kakayahan at determinasyon upang gawing produktibo ang inyong pamumuhay. Isabuhay natin ang pagiging bagong Pilipino. Ang Pilipinong disiplinado, masipag, magalang, at may malasakit. Ito ang magdadala sa atin tungo sa bagong Pilipinas na ating pinapangarap. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang nakakapag-ambag sa ating mga komunidad at sa ating bansa. Sama-sama natin itaguyod ang mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat Pilipino.
Sa ating pagsusumikap at malasakit sa kapwa, tiwala ako na makakamit natin ang isang mas maunlad, produktibo at progresibong bagong Pilipinas. Basta po tayo ay magsama-sama. Basta po tayo ay nagtutulungan. Basta tayo ay kapit-bisig na humaharap sa mga problema na dumadating sa atin at sabay-sabay natin binibigyan ng solusyon at sabay-sabay tayong patungo sa ating minamahal na Pilipinas, na bagong Pilipinas. Mabuhay ang Davao Region! Daghang salamat! Mabuhay ang Pilipinas! Daghang salamat, mahal na Pangulo. Oh, 'di ba guys? No, mabuhay ang mga taga Davao Region, sabi ng Pangulo. You see? Congratulations sa mga natanggap sa naghanap ng trabaho. Alam niyo, believe lang ako kay Pangulong Marcos Jr. kasi talaga namang siya na mismo ang nagdala ng trabaho para lang pag-applyan ng mga taga Davao del Norte. Saan kayo makakita niyan? 'Di ba, mga kababayan, kakaiba yung pangulo na ito eh. Kaya nga, sabi ko nga, sana po no, suportahan na lang po natin hanggang mag-end ng kanyang termino. Huwag na po yung bangay-bangayan. Maghintay po kayo no, kung gusto nyo iupo sino man ang manok nyo para 2020, hintayin na lang po kayo. Idaan sa eleksyon. Huwag nyong idaan sa panghaharas or pang-aagaw. Pangit po yun. Walang yun, hindi maganda ang magiging pamumuno niya kung sino man yan, mga agaw sa palasyo. Hindi maganda ang magiging pamumuno niya. Mga Beshwa, shoutout sa inyo, sa mga Marcos Loyalists and supporters. Hello, hello. See you again on my next upload. Bye, 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 and baboos. God bless Philippines.